Ikalawang araw ko na dito sa Quezon Province. Nagmula ako sa Metro Manila at 3 oras ko biniyahe papunta dito sa bayan ng Rian. Ngayon, ikutin natin ang bayan at maghahanap ng mga lugar na pwedeng makapag-beach camp at makaligo na din sa mga waterfalls dito. Ngayon na masarap maligo, nag-high tide na, hindi mo na makita yung bato. Oo, okay naman pala dito maligo, paliguan. Yan, good morning. So yan, tanghali na tayo nagising. Madaling araw tayo nakatulog, 4 AM na ako nakatulog dahil nag-party yung kasama ko, yung katabi ko dito gabi. Aga na sila natapos. Pero masarap yung tulog ko, malalim. Yung presko dito, lamig. Talagang wala kasing wifi. Talagang makakaiwas ka sa internet. Tamang nood lang na mga movie, mga vlog. Maya alis na rin ako. Punta muna dun sa falls. Meron silang sink dito, lababo. Tapos lutuan. Ayan. Tapos tig-2 CR ng lalaki at babae. Ayan. Malinis, bagong gawa pa yung mga CR nila. Dahil mag-iisang taon pa lang daw to. Pupunta na tayo ngayon sa falls. Silipin na natin. Lapit lang siya. Mga 5 minutes walk lang. Dating ka na doon sa falls. Pag weekend po, madami pong tao. Sabado, Linggo. Iba na rin po lupa doon. Ibang may-ari. Pag doon dadaan, may bayad din po. Parehas lang. Okay. 40 plus tourism fee. Kung may tourism fee ka, 40 lang. Kung wala, 80. Parehas lang po. Parehas lang. Okay. Thank you po. So, yun. Dalawa pala yung daan. Sa tawid ng ilog. Kahit saan ka naman daw dumaan, makakarating ka doon sa falls. Pero magkaiba yung may-ari. Magkaiba din yung bayad. Gumala. Mapunta sa mga gantong lugar pagka weekdays. Wala kang ganong tao. May mga cottage dito. Daming signage na bawal magkalat at no foods, walang pagkain sa inumin doon sa foods. Siyempre para maiwasan na kalat. Mga ganitong lugar, huwag na po kayong magkalat. Iwasan nyo magkalat kasi bihira yung nagme-maintain ng kalinisan sa ganitong lugar. Pwede pong umakyat dito.
dito. Pwede ka na lumubog dito. Medyo malalim na. Sana maligo. Sakto ako lang mag-isa. So walang babantay ng gamit ko. Yung hotgun. Okay. Nakaligpit ang grid dito. Patalas ng bato. Ha? Dating dito lang ng daan. Medyo may malubog dito. Try natin to. Mas maganda dito. Wow. Kaso maliit lang yung ano. Yung pinakalulubugan mo. Yung pinaka parang pool. Okay. Ano siyang hagdan? Konting maligo lang. Frustration ka lang. Grabe, ako lang mag-isa. Ang lamig. Wala pang tao. Wala pang iba. Friday ngayon. Mamaya pa parating ito. Kaya maganda weekdays. Wala kang kasabay. Parang gusto ko tuloy maligo din ng dagat. May waterfalls ka na. May dagat ka pa. O yun yung isang maganda dito sa Real Quezon. Hanggang alas 5 ng hapon lang pwede maligo dito. Bawal lang maligo sa gabi para maiwasan ng disgrasya. Sarap mag-stay ka dito mga 3 days. 1 week. Ikot ka lang dito. Bagong-bago lang po to. 1 year pa lang daw. 50 ang entrance dito at nasa 1,200 naman ang mga nipahat pag overnight. 300 naman kung maglalagay kayo ng tent at 500 kung medyo malaki at 100 ang parking.
Masakit pag hinampas ka ng alon. Alis na tayo. Punta naman tayo ng Infanta. So, ayun. Paalis na tayo. Uy! Dumami na sila. May 3 sasakyan na dun. Papunta na tayo ngayon sa bayan ng Real, Quezon. Tapos maghahanap sa Infanta na matutulugan. I-try nyo, maganda dalhin nyo rito yung mga anak nyo, mga chikiting. So family, punta kayo dyan. Kasi may experience na, lalo yung mga bata na hindi pa nakakakita ng waterfalls. Maganda, ipatry nyo. Puntahan nila, matry nila. Tapos yun, may dagat din. Yan. May hinihintuan sila dito. Along the point lookout. Try nga natin to. Setin natin. Try natin. Taas pala nito. Kapagod. Oh. Ang overlooking view lang. Oh, maganda dun. Hello. Wow. Wala tayong drone kaya ito na lang. Talipapa na ata ate. Yun o, dito ako makakabili ng mga isda. Wala akong cooler, sarap sanang bumiling isda. Wala akong paglalagyan. May mga styro, dami mga naka-styro. Isda ang laman yan. Haba-haba. So dito kasi namimili, karaniwan dito namimili yung mga yan, pupunta rito sa resort, yung mga nag-outing, nagsiswimming. Marami naman mga resort dito. So lahat parang may mga bakod na. May mga bakod mula dun sa sa dagat. Parang bihira ka makakita ng yun. Bihira ka makakita na pwede mo ipasok yung sasakyan. Or pwede mo ilapit doon sa dagat yung sasakyan. Try natin dito. Star of the Sea. Yan, pasok tayo. Tanong lang, inquire. Itsura mukhang mura lang kaya dito tayo. Try natin magtanong. Para sa ating mga future outing. Ayun, dagat na. May CR naman doon, CR. So 2.5 daw itong malalaki. Tapos 700 ata itong maliliit. 50 ang entrance. Oh, maganda. Pino yung buhangin. Tingnan natin yung marami pa dun, oh. So dito madami na mga cottage dito. Kung dagat talaga habol mo, makaligo, makapaglubog-lubog, dito pwede. Hindi siya mabato. Lakas nga na yung alon. May signal na. Bigla ako naka-receive ng mga message. Isa kasi itong Real, Quezon, malapit sa Metro Manila pagdating sa naghahanap ng dagat.
sila buhangin. Bato-bato yung ano, shoreline. Yun, resort. Secret Beach Resort. So, mag-ikot-ikot lang tayo dito sa bayan. Dito na rin ako bibili ng ano eh, ng bigas at ibang ulam. Maliit lang ang mismong bayan ng Real, pero ito ang pangalawa sa pinakamalaki pagdating sa land area dito sa lalawigan ng Quezon. Nasa 38,000 ang mga naninirahan dito. Dinadayo nga ito dahil 3 oras lang ang biyahe mo mula sa Metro Manila ay makakapagdagat ka na at marami pang mga waterfalls. Oo, port na ata to. Parang may barko na dun, oh. Mga roro. Okay, port na. Port ng Real. Nakarating na ako dito sa dulo. Saan kaya ang tawid dito? Entrance. So, kailan natin mag-inquire tayo. Ayun na nga. Dito. Dito ata ang tawid pa Pulilio Island. Kaya tayo makakapagtanong. Kasi soon tatawid sa Pulilio Island. Tanong natin dito kung magkano yung tawid. Ano ba ang tawid sa Pulilio? Ako, dito po. Patawid po ba kayo? Hindi, nag-inquire lang. Baka soon. Pag 30 po ang alis nila ngayong hapon. Magkano po pag tao? Hindi ko lang po palisado. 300. Sasakyan po. Ascap po, 300. Doon po, tsaka po sa Cycle 828. Pag po Star Horse, 225 yung tao. Pag may sasakyan po kayo, 728. Star Horse na po, 15 yung sasakyan. Magkano po yung sasakyan? Baka kung 4 wheels po, mga 2K. Nasa 2,000 po. Nahigit po doon. Ganun po yung estimate, yes. Everyday din po yun tawid. Yes po, yes. So, nasa 2,000 ang sasakyan tawid. Ganun din. Everyday naman daw may biyahe. Parang dalawa. Isang fast crab, tapos isang itong ano, itong Peña Francia. Ayan. Barko na yan. Tapos sa passenger na tao, nasa 200. Doon na lang naglalaro. 250, 200, 300. Airport siguro yun. 300. Soon, tawid tayo ng Pulilio Island. Mag car camping tayo doon. Van life tayo doon. So ito lang yung nakita ko na grocery dito. Sana meron dito mga dilata. Shampoo, toothbrush.
sari-sari store. Bumili ako ng mga kulang ko na gamit at nagdagdag na din ng mga dilata. So ito na yung pinaka-sentro ng Riyadh. Ito na yung bayan. Isa nga pong may sisig burger. Bumili na lang ako ng burger para sa tanghalian ko. Sarap ng Baka hapon na kasi ako makarating sa Infanta. Ito yung pinaka special nyo. Wala po kami niya. Wala na. Wala din mga fast food dito. Ang pinakamalapit ay sa katabing bayan sa Infanta. At Jollibee lang ang meron. Sige, yung cheeseburger na lang. Ano ba? Layo-layo pa pala para makatikim ka ng Jollibee. Saka ito na yung tanghalian ko. Tinamad na ako magluto doon kanina eh. Punta na tayo ng Infanta. So, this is it na. Ito na talaga ako matutulog. Bangka. Tapos, hinahatid ng bangka. Simple lang ang buhay dito. Pero sige mo daan. Sige. Maganda yung lugar niya, ang lawak. Pwede mag-tent pitching dyan. Yung allowed dito sa harap, yung magka-car camp lang. Kung hindi keep hustling.